Feeling action star kung sapakin, kaladkarin at pagtatadyakan ang asawa. Kaya naman naghain ng reklamo para mahuli na ang nang-abuso sa kanya. Pero papayag kaya kay padampot ang sariling asawa? Dumulog sa resibo si Aya noong June 19. Dala niya ang resibo ng pananakit sa kanyang kapatid na itinago namin sa pangalang Sheila. Nung una nyo mapanood yung video, alam ko masakit yan. Pero paano nyo paano nyo ikikwento, ihahayag ang inyong saloobi sa ating mga manonood po? Bilang pong kapatid at nakakabatang kapatid, siguro naman po kahit sino naman po ay masasaktan sa nakikita. Kasi may nag-send ng video sa akin, may nag-send ng video sa magulang ko. Ang pinakamasakit po dito yung pinagtatadyakan po siya, tinignan lang po siya ng side ng lalaki. Habang binubugbog. Sa cellphone video, makikitang walang awang tinadyakan ng kanyang asawang itinago namin sa pangalang Dante, si Sheila. Hindi pa nakontento, sinabunutan at kinaladkad din siya ng asawa. Taja! Taja! Pinapalwas yan ang mukha. Ay, tayo! Taja! Nagulog ka dyan, ano? Ngayon, ano ho nais ninyo mangyari? Ako po sana, ang gusto ko itong mangyari, mapakulong talaga yung asawa ng kapatid ko. Wala na kaming inaksayang oras. Nagtungo sa Bato, Camarines Sur ang resibo. Dito, nakausap namin ang ina ni Sheila na si Aling Esther. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Esther, sobra siyang nasaktan nang mapanood ang video ng pananakit sa anak. Masakit po. Ako iyak ng iyak po. Nung makita ko pa lang yung video, dali-dali akong pumunta, hinanap ko naghanap kami sa kanya agad eh. Parehong may iniindang sakit ang mga magulang ni Sheila, pero sa kabila nito, hindi raw nila kakayaan na may malakit sa kanilang anak. Dahil kung ganyan din lang, sigaw ni Esther, isoli mo na lang ang anak ko! Kukunin ko pa rin siya kahit ganito wala kaming hanap buhay. Kukunin ko rin siya. Bahala na, mabubuhay naman. Kumakain pa naman kami kahit sa tatlong beses ang araw. Nakakainom pa naman ng gamot kahit paano lang. Baka raw kasi gawin ang pananakit ng hindi lang once or twice, baka mag-level up pa. Taja! Pangamba ko noon, sabi ko baka ulitin pa ulit. Ayoko nang mangyari. Baka dumating na naman ang oras na magsabi, "Hoy, sinaktan ulit." Ano, di masakit, ang sakit sa loob. Gusto ko lang lang yung anak ko na wag na sanang maulit ang nangyari. Taja! Bago pa man lumala ang sitwasyon, kasama ang Municipal Social Welfare and Development o MSWD. Isilanggunin namin sa Bato Municipal Police ang sitwasyon ni Sheila. Puntahan natin yung barangay Los Reyes. Then, ma-coordinate din po tayo sa barangay para alam din ang barangay. Maging ang hepe ng pulisya na shocked nang mapanood ang video. Pag sumbong mo dito, 1920 na. 20 na po dahil isinad po yung video sa anak ko. 20 na po, tsaka ang gusto ko lang pong mangyari, kausapin na lang po ninyo muna yung kung anong niya, mangako siya na hindi na talaga niya gagawin. Dahil pag ganyan man ay Baka- kahit yan mangako kasi cycle na Wala yan, yan. cycle of violence. Ano Dire-diretso yan. Wala yan. Hanggang Pakiusap, hindi wala hindi yan. yan matitigil. Ang niyan, dapat yan i-separate na muna. ayaw daw po niyang makulong ng asawa niya. Talagang Anyway, ayaw po niya. Doon na lang tayo sa Punta na lang po na. kung So, anong sabi magagawa na lang natin po. para matulungan siya. So, hindi sa ayaw niya, kundi kung ano ang magagawa natin para matigil yung pananakit. Yan, opo, yun na lang Wow. po. Oo po. So, Wala ring inaksayang oras sa mga operatiba. Dumaan muna sa barangay ang mga pulis at MSWD. i-rescue tayo. I-rescue. Sinubugbog na baba. Matagal na. Makita mo yung video. Sabi ko nga kung recently yan na pinakita sa akin na Yung ako mismo ang pupunta dyan. Sa Sarakan. Maraming report na yan sa inyo dito. Lakad papunta sa bahay. Pagdating sa bahay, natata ng mga pulis ang lalaking nakita sa video na nanakit kay Sheila. Walang iba, kundi ang asawa niyang si Dante. So bakit mo
sinasaktan yung asawa. Yun lang po sir nangyari yun kasi na ano sa akin yung anak ko na umuwi daw na madali ng araw. Na kuminom. Tapos sinabihan ko na tumigil na sa pag-inom baka magkasakit. Kailan ba nangyari yung pananakit mo? Nung gabi rin na uminom sila na magdamag. Anong, Kasi po, so sa tingin mo ba yung rason mo tama? Tama, nakit ka? Kasi na ano, sabi niya, sinaway kong tumigil sa pag-inom kasi pag magkasakit, walang ibang pipirwisyo kami rin. Ako, Pinaliwanagan din si Dante sa kasong posible niyang kaharapin. So alam mo ba na yung ginawa mo isang krimen? opo. Ah, kasi violation niya ng 9262, ano? Meron tayong batas na violence against women and their children. Okay. Pag sinambahan ka ng kaso ng asawa mo, so makukulong ka. Kinausap din si Sheila ng hepe ng Bato Municipal Police. Pero si Sheila nakuha pang sisihin ng sarili. Ano po, kasalanan ko naman po. Kaya ako inanon. Hindi rason yung kahit kasalanan mo, saktan ka. So, hindi justified yon. So, ngayon, papayag ka na lang ba na gano'n na lang ang gawin sa'yo ng asawa mo? Na, oh. Hindi naman po ulitin yung Naku ate, tapos na po tayo sa martyr era. Kinausap ng social worker si Sheila. Ay, isipirit ko muna po. Sa barangay hall na itinuloy ng mga otoridad ang pagkipag-usap kay Dante. Hindi pwedeng pamarisa ng mga ganyan. Basta-basta mo na lang sasaktan ng asawa mo ng ganyan ang dahilan. Ano ba mat anong dahilan mo, mali pa rin. Nakausap din ng pulisya ang mismong kumuha ng video. Itinago namin siya sa pangalang Tessie. Ayon kay Tessie, hindi raw niya matiis na nakikitang sinasaktan ng kanyang kaibigan. Sabi ng kapatid ko, nakakatanda sa akin, saka yung kaibigan ko na nag-send sa kaibigan niya, i-video para ano naman mangyari sa babae. Tayuan niya maano, kaya videoan niya. Napatitingin lang kami sa kanya kasi naawa kami, wala kami magawa, puro kami babae. Paglilinaw ni na Sheila at Tessie, hindi raw sila nagiinuman sa bahay bago sila sinugod ni Dante. Taliwas ito sa dahilan na sinabi ni Dante kaya niya napagbukatan ng kamay ang asawa. Tapos sinabihan ko na tumigil na sa pag-inom baka magkasakit. hindi po. Kaya ako naging Ano ba talaga, Kuya Dante? Ano po yung pinagalit ng mister ninyo? doon ko sa cellphone. Tinatanong niya ako sa cellphone na kung saan, nagsinungaling pa ako sa kanyang wala sa akin, pero tinago ko talaga yun. Kumbaga sa may alaala ng anak namin, ayaw niyang mawala yun. Hindi rin pinalampas ni Aling Esther ang pagkakataon na makausap ang manugang. Isipan mo, ginimo mo sa marikaging ko. Paliwanag ni Dante, hindi naman masakit ang ginawa niya sa misis. Aray ko po! Makulong siya na kanto kanyang to, so nabutong pasubok niya, pero so, kinuhain ko yan, so, kukuha po tayo, tubo ko man ito talagang sa ipang ulit ko. Ibinusun ko sa naiya. Mamubaraw at video. Giit ni Esther, hindi siya papayag na maagabyado muli ang anak sa poder ng asawa. Otorohon mo pa. Otorohon mo pa. Di na ako mairak ka ni mo. Hindi siya na ako nairak ka, kamtangan kaiging ko. Ba na ang manumani ka na preso kiran. Amo pinagrurumuro po ito na. Anumang malasakit at pagmamakaawa ng ina. Sa huli, mas pinili pa rin ni Sheila na sumama sa asawang si Dante. Kasi naman po namin na mag-asawang na din maghiwalay. About sa para sa mga anak namin. Mensahe ni Sheila sa kanyang pamilya. Wala akong magagawa kung yan ang nakakawa. Nasaktan din sila. Basta sabi ko sa asawa ko din na ulitin. Pero gaano niyo po kamahal yung mister ninyo? Hanggang kamatayan. Yan, talaga mahal ko talaga yan. Pero walang lusot si Dante sa ginawa niyang atraso dahil para sa mga pulis, tuloy ang kaso. We will assess the merit of the video. So, yun po. At kukunan po namin ng salaysay yung mismong testigo natin na kumuha ng video at yung may bahay no, kung saan nangyari yung pananakit doon sa biktima. So, after nan, kung kumpleto na po natin yung mga dokumento na kinakailangan natin, magpapile po kami ng
regular filing na Violence Against Women and Their Children or Republic Act 9262 po. Nakalagay po doon sa provisions ng RA 9262 na kung if ever na ayaw ng mismong victim na mag-file ng kaso, so meron tayong ibang options. Any person na may knowledge doon sa nangyari. Halimbawa, doon sa bahay nila, nakita ng kapatid o kaya yung anak, pwedeng magreklamo. Yung basta meron siyang alam doon sa nangyari, doon sa insidente. Pwede siya yung magsampa ng kaso. Paliwanag ng WCPD ng Bato Municipal Police, karaniwan na ang kaso ng mga asawang babae na pinipiling manahimik at magtiis kahit na sinaktan o inabuso na ng asawang lalaki. Ano yun? Yung between doon sa maghihiwalay sila, ipipreserve ba yung family nila o ano ba mangyayari sa mga anak nila, magiging broken family sila. Grabe yung burden na nakaano sa kanila. Mga ganyang cases talaga, ma'am. Pag magrereklamo sila sa amin, ma'am, rinirefer pa rin namin yan, ma'am, sa psychological evaluation. Nitong July 8, dinalaw ni Sheila ang kanyang mga magulang. Hindi man makapagsalita, ramdam sa ama ni Sheila ang pag-aalala at pagmamahal sa anak. At kung gugustuhin ni Sheila na bumalik sa poder ng mga magulang, makasisigurado raw siyang bukas ang kanilang tahanan. Nangako siya na gano'n. Okay na yun sa akin. Naman nangako siya. Kung hindi sa inyo, hindi mangyayari yung ganitong na nakapag face to face kami na ano. Salamat din sa inyong lahat.